simulan ko na po dito sa unang ating issue at katanungan. Dito po patungkol sa anti-political dynasty bill, sir. As convener po ng Kontradaya and matagal na pong sumusubaybay syempre sa sistema ng party list system and lang sistema political dito po sa ating bansa, nais po na interesado po kaming malaman sir kung ano po ang thoughts ninyo about po dito sa sinusulong na anti-political dynasty bill na sa kasalukuyan po, if hindi tayo nagkakamali, nasa second reading na po dyan po sa House of Representatives. And dagdag na tanong ko lang po siguro, sir, sapat na din po ba yung second degree lang at limited sa isang lugar lang ang pagbabawal po at hindi sa national scope? Yung tindig naman ng Kontradaya mula noon pa, ayaw namin dito sa versyon ng House of Representatives. Inimbitan na kami lahat sa mga pagdinig pero hindi pa rin pinakinggan yung aming mga sentimiento na sa totoo lang ay kinakatigan din naman ng iba't ibang mga individual at grupo. Peke po yung nais na ipasa sa House of Representatives, yung titulo, Anti-Political Dynasty Law, pero sa totoo lang ito ay pro-dynasty. Bakit? Gaya ng nabanggit ninyo, hanggang second degree of consanguinity lang. Ibig sabihin nito mula sa iyo, yung magulang mo lang, anak, kapatid, kasama na rin yung half-brothers and half-sisters, hanggang doon level lang. Ang pinaka-ideal, fourth degree po of consanguinity, ibig sabihin nito, pati malayong kamag-anak hanggang sa mga pinsan at pati sa mga uncle, auntie at iba pang mga kamag-anak na nasa pamilya mo, ay kailangang masaklaw nito. Kasi crucial ito dun sa pag-define ng ating political landscape na dapat lahat bibigyan ng equal opportunity, hindi lang nakakonfine sa isang pamilya o sa isang grupo ng magkakamag-anak. So yung degree of consanguinity problematic. Ikalawa, at ito mahalaga rin ito, yung tinatawag na dynastic succession. Kasi yung dynasty na mamayani yan sa isang sitwasyon na pag natapos yung termino ng isang individual, papalit sa kanya ay kamag-anak naman niya. So parang never-ending cycle yan na magpapalitan kayo, iisang apelyido lang yung nag-o-occupy dun sa post mo. Ikatlo, yung party list system, gaya ng nabanggit ninyo, pwede namang i-incorporate yan sa anti-dynasty law by prohibiting yung mga miyembro ng dinastiya na maging party list nominee o kaya sila yung magbubuo ng sarili nilang party list system or party list group rather. So pwedeng iba yung tumatakbo pero sila yung nasa likod ng mga party list group na papatakbuhin ng mga hindi nila kamag-anak. So again, that's problematic. Another factor that would have to be taken into account yung appointive positions. Kasi ang tindig ng Kontradaya, yung appointing power halimbawa ng presidente, dapat merong control diyan na hindi yung mga magkakamag-anak ang ilalagay mo sa mga susing posisyon sa gobyerno. Secretary, undersecretary, assistant secretary, pati na rin yung mga piling opisyal gaya ng mga direktor sa ilang mga susing ahensya ng gobyerno. Itong mga to, unfortunately, wala dun sa kasalukuyang diluted, watered down version or fake version ng anti-political dynasty law. In fact, hindi nga nito pinoprohibit yung political dynasty as enshrined in the Constitution, parang may limitadong control lang siya na ginagawa. At pag itinasa itong peking anti-political dynasty law na ito, posible pa rin na meron kang mga magkakamag-anak sa national at saka sa local level. At saka ang laro ng mga dinastiya ngayon, hindi lang isang baluarte. Minsan, sa iba pang mga probinsya, sa iba pang mga lugar, pwede ring magkaroon ng dinastiya kung hahayaan mo itong peking version na ito. Kaya tinututulan po namin ito. Sir, ayun po. Thank you very much for that, sir. Pero ayun, sir, kasi nakikita natin with the version parang malakas po yung chance niya na lumusot siya bilang isang batas, sir. Sir, with the kumbaga sa mga na-mention po natin, ano po kaya yung magiging situation dito sa political system natin? In case na mapasa po itong nasabi natin na peking batas.
mananatili po ba yung status quo o mas lalala po ba, sir, itong kumbaga pagtakbo, pag-assign ng mga dynasties sa ating political system? Gandang tanong yan. Depende po yan sa implementasyon ng batas. Siyempre, pwedeng ma-weaponize pa rin yan. Gaya ng nabanggit ko, pwede rin niyang gamitin bilang excuse na yung mga dinastiya mag-expand ng kanilang saklaw mula sa isang probinsya, papunta sa ibang probinsya o baka sa ibang rehiyon pa. Kasi sa totoo lang, itong mga dinastiyang ito, may mga property yan sa iba't ibang bahagi ng bansa. They can always declare na sila ay residente o botante sa lugar na initially hindi nila baluarte. Madaling laruin yung sistema, kumbaga. Kaya napakalimitado lang ng control. Kumbaga yung parang isang masasabi natin, bawal na magkaroon ng pangulo, pangalawang pangulo, at senador na magkakamag-anak at any given time. So yun lang yung masasabi nating positibo sa batas na ito, pero wala nang iba pang pwedeng mabanggit. Syempre sa local level may konting control din, pero yun na nga yung usapin ng dynastic succession pwede pa rin mangyari. So yun yung isang kinakaharap na pagsubok talaga sa usapin ng pag-implementa ng ganitong klaseng batas kung maipapasa, kasi hindi siya katanggap-tanggap. Totoo naman may limitadong control, pero kailangan natin ng mas higit pa in order to be consistent with the 1987 Constitution. Ulitin natin ang nakasulat sa saligang batas, prohibit. Hindi limit, hindi regulate the political dynasty, kundi prohibit. Ibig sabihin ng prohibit po, ipagbawal. Ayun, sir, parang meaning to say, it is a waste of people's taxes and money to pass such redundant or unnecessary law talaga, sir. So siguro, sir, matanong ko lang po, as ito po ay parte talaga ng ating kumbaga pagmo-monitor sa Kontradaya, for context lang siguro ng mga tagapakinig po natin, sir, gaano po nagpapahirap itong political dynasty dito po sa ating political system and sa mga Pilipino, considering nga, sir, na ito na po nakatanim na sa ating sistema. And siguro, sir, ano po masasabi nyo? May mga ilan kasi nagsasabi na may benefits daw ang pagkakaroon ng dynasty sa isa pong lugar. Sa ng pagpapahirap, talagang nangyayari yung sitwasyon na yung mahihirap na lugar sa Pilipinas, kadalasan ang mga namumuno roon, mga dinastiya. So, yun yung isang obserbasyon. Ikalawa, sa usapin ng party list system, di ba dapat para sa mahihirap ito, pero bakit mga pamilyar na apelyido yung mga tumatakbo kung hindi political dynasty, mga contractor, mga malalaking negosyo, na sa totoo lang, mahirap i-classify yung big business sa political dynasty kasi kadalasan, yung political dynasty may big business din. And vice versa, yung mga dating malalaking kapitalista nagbe-venture na rin sa politika, kaya may mga pamilyar na apelyido rin mula sa kanila. Kumbaga, hindi talaga nabibigyan ng oportunidad yung mga mamamayan natin, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan na nais na magserbisyo publiko, may kakayahan naman, may kaalaman naman, pero wala silang sapat na rekurso. Kaya nakakain sila sa usapin ng electoral politics na talagang ang mas nananalo ay yung may pera, yung may pondo, kasi kaya nilang isagawa yung iba't ibang forma ng pandaraya. Kaya yun yung ironic na sitwasyon sa kasalukuyan. Sino ba yung mga pangunahing sangkot sa flood control scandal? Yung isang nagtatago sa Europa, party list representative yun. Tapos yung ilan pang mga kaalyado niya na pinoprotektahan siya, marami sa kanila, party list representative din. Di ba dapat ang instinct mo kung ikaw ay mula sa mahirap, magagalit ka na nagpapasasa itong mga taong ito? Pero ang nangyayari, yung nagpapasasa mula sa party list, pero dati na silang mayaman pa at dahil sa kanilang kasakiman, patuloy sila sa pagnanakaw. For further context lang po dito sa part ng issue na to, sir. Siguro for reiteration, throughout the history, sir, paano ba talaga umusbong yung pagkakaroon
ng political dynasty dito sa Pilipinas na since parang ito ay deep-rooted na po dito sa ating kultura para siguro maintindihan natin na in case man na may bumuwag na sa sistema na ito at magtagumpay, ito po yung magiging basis niya para kumbaga matanggal yung tanikala dito po sa nagpapahirap ng sistemang ito. Ang lalim ng pagkakaugat ng dinastiya sa ating kasaysayan, pwede nating balikan yung panahon ng kolonyalismo. Mula pa ng panahon ng mga Kastila, may mga talagang nakikipagkuntsaba na sa mga Kastila, may mga peninsulares, insulares, at kahit yung mga lokal na mamamayan natin na gusto magpayaman, may kuntsabahan, matindi yung pangangamkam ng lupa nung panahon yon, lalo na kasi yung bago yung kolonyalismo, wala naman tayong konsepto ng titulo ng lupa eh. In fact, yung mga katutubo kahit hanggang ngayon, nandun lang sila kasi yun yung lupang kinagisnan nila at ang tendensya talaga ng kung sino mang gobyerno, whether sultan na ito yan o anuman, hinahayaan sila. Kasi pag ikaw ang nandoon sa lupa, hindi pag-aari yung lupa, kundi caretaker ka lang at inaalagaan mo talaga yung lupa. Kasi kung nandun ka, kung sisirain mo yung kalikasan mo, ikaw rin yung mapapahamak at malamang ikamatay pa yon ng iyong tribo. Pero sa pagpasok ng mga kakuntsaba ng dayuhan na introduce yung titulo, tapos unti-unting kinamtam yung lupa ng mga katutubo, syempre may resistance, may mga sporadic revolution na nangyari, pero na-overpower din ito at even within the revolutionary movement, halimbawa sa Katipunan, meron ding kuntsabahan na nangyari. Kaya kung babalikan natin yung kasaysayan, mag-fast forward tayo sa kasalukuyan, kadalasang feature ng mga dinastiya yung may malalaking lupain, may malalaking properties talaga para masigurado na consolidated yung kanilang wealth and power. Tapos, hindi sila kontento sa ganong klaseng level ng yaman lang kasi kailangan nilang protektahan yung kanilang pansariling interest. Kaya, pinagpipilitan nila yung sarili para magkaroon ng pwesto sa gobyerno, para magkaroon ng ganansya sa sino mang nasa kapangyarihan. Kaya yung iba todo suporta sa ilang mga personalidad kahit na nagiging performative yung kanilang performance. Well, performative yung kanilang action sa Kongreso. Minsan may pa-crocodile tears pa sila, kunwari pinagsisilbihan nila yung mamamayan, pero sa totoo lang, sariling interest lang yan. Wagas pa kung manigaw, at kung sa kani-kaninong tao, pati periodista, pero sa totoo lang, yun yung interest. Kaya pansinin natin yung mga main character na napapanood natin ngayon sa TV, yung mga telenovela na masama ang pagkakasulat ng script, kadalasan bahagi sila ng dinastiya. May mga kapatid at may mga kamag-anak din sa gobyerno. Pasensya na kung medyo napahaba, pero ang bottom line dito, talagang deeply rooted ito, kaya wala namang garantiya na ang batas, ang isang tunay na anti-political dynasty law ay magbubuwag sa dinastiya, pero ito yung isang necessary step, kinakailangang hakbang ito para yung deep root nito ay unti-unti nating matanggal. With that